Hallelujah, 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 Hallelujah. Sinabi ni Jesus na mahal, dalhin niyo ang aking pasan, kaamuan ko'y tularan. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang mga sandaling iyon, lumapit kay Jesus ang mga alagad at nagtanong, sino po ang pinakadakila sa kaharian ng langit? Tinawag ni Jesus ang isang bata, pinatayo sa harapan nila at sinabi, tandaan ninyo ito, kapag hindi kayo nagbago at tumulad sa mga bata, hindi kayo mabibilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. Ang sinumang nagpapakababa gaya ng batang ito ay siyang pinakadakila sa mga pinaghaharian ng Diyos. Ang sinumang tumanggap sa isang batang ganito dahil sa akin, ay ako ang tinatanggap. Ingatan ninyo na huwag hamakin ang isa sa maliit na ito. Sinasabi ko sa inyo, sa langit, ang kanilang mga anghel ay laging nasa harapan ng aking Ama. Ano sa akala ninyo ang gagawin ng isang taong may 100 tupa kung maligaw ang isa sa mga iyon? Hindi kaya niya iiwan ng 99 na nanginginain sa kaburulan upang hanapin ang naligaw? Sinasabi ko sa inyo, kapag nasumpungan niya ito, higit niyang ikinagagalak ang isang ito kaysa 99 na hindi naligaw. Gayon din naman, hindi kalooban ng inyong amang nasa langit na mapahamak ang isa sa maliliit na ito. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Pwede bang batiin ang katabi ng magandang tanghali? Mga kapatid, paano po ba nating masasabi sa panahon natin ngayon ng isang tao ay dakila? Marahil ang sasabihin po natin, ang isang taong ito'y dakila dahil siya'y makapangyarihan. Ang taong ito'y dakila dahil siya'y may impluwensya. Ang taong ito'y dakila dahil may mataas siyang napag-aralan. Ang taong ito'y dakila dahil mayaman siya. Bagkus mga kapatid, maraming pagkakataon na inahalin tulad natin ng kadakilaan sa mga tagumpay na nakakamit natin sa buhay dito sa lupa. Kaya nga, nakakalungkot mang isipin, may mga pagkakataon na binabase natin ang kadakilaan ng isang tao depende sa estado ng kanyang buhay. Kaya kung wala kang sinasabi sa lipunan, hindi ka pwedeng maging dakila. Kapag ikaw tinuturing mo ang iyong sarili bilang isang dukha, walang kapangyarihan, walang kayamanan, walang pera, masasabi mong o masasabi ng ilan sa atin, hindi yan dakila. Bakit po sinisimulan sa ganitong pamamaraan yung ating pagninilay para sa tanghaling ito?
Dahil kung mapapansin po ninyo sa ating ebanghelyo, nagtanong po ang mga alagad ng Panginoon, sino po ang pinakadakila sa kaharian ng langit? Ibig sabihin po ba nun, mga kapatid, magkaiba ang kadakilaan ng mundo natin ngayon at kadakilaan sa langit. Pero kung itinuturing po natin na ang mundo natin ngayon ay lugar din ng Diyos, wala dapat pagkakaiba ang kadakilaan ng langit at kadakilaan ng mundo. Ngunit ano ang sinabi ng Panginoon? Kumuha siya ng isang bata at sinabi niya, tandaan niyo ito, kapag hindi kayo nagbago at tumulad sa mga bata, hindi kayo mabibilang sa pinaghaharian ng Diyos. Ano po ba ang pinakakatangian ng isang bata? Ang isang bata marunong magpakumbaba. Ang isang taong marunong magpakumbaba, handang matuto. At ang taong handang matuto, handang makinig. Walang nagpapakumbaba na hindi nakikinig. Walang nagpapakumbaba na gusto pang matuto. Dahil ang mayaman, alam niya ang lahat. Pero anong sinabi ng Panginoon? Ang kadakilaan ay nasusukat ng parang sa isang bata na marunong magpakumbaba. Mga kapatid, ang kadakilaan ay hindi pagkakaroon ng lahat ng bagay. Ang kadakilaan ay hindi pagkakaroon ng kapangyarihan, kundi ang kadakilaan ay nasusukat sa kapakumbabaan at handang sumunod sa Diyos. Kung gusto mong maging dakila sa kaharian ng Diyos, maging dakila ka din sa lupa. At kung gusto mong maging dakila sa lupa, huwag kang magyabang, magpakumbaba ka, makinig ka, at sumunod sa Diyos. Bakit po marami ang nagkakasala sa mundo natin ngayon? Dahil matigas ang ulo. Bakit maraming naliligaw ng landas? Dahil ayaw sumunod. Pero mga kapatid, ano ang sinasabi sa atin ng Panginoon? Ang kadakilaan sa langit nasusukat ng parang sa isang bata na handang makinig at handang magpakumbaba at higit sa lahat, handang sumunod sa Diyos. Alam niyo po mga kapatid, napakaganda po nung ikalawang parte ng ating ebanghelyo na kung saan sinasabi sa atin ng Panginoon na ano ang gagawin ng isang taong may 100 tupa. At ang tinutukoy niya dito mga kapatid, ang mabuting pastol. Ang mabuting pastol na merong 100 tupa, ngunit may isang nawala. At ano ang gagawin ng mabuting pastol? Iiwanan yung 99 upang hanapin ang nawawalang tupa. Mga kapatid, hindi naman marahil obligasyon lamang ng mabuting pastol na hanapin yung nawawalang tupa. Pero dahil sa kanyang pagmamahal sa bawat isa sa atin, gagawin niya yon upang ibalik tayo sa tamang landas. Sa madaling salita mga kapatid, may mga pagkakataon na naliligaw din tayo. May mga pagkakataon na nawawala din tayo. May mga pagkakataon na matigas din ang ulo natin, matigas din ang puso natin. Pero tandaan natin, mayroong Diyos na mabuti. Mayroong Diyos na maghahanap sa atin. Mayroong Diyos na magpapaalala sa atin. Mayroong Diyos na ibabalik tayo sa tamang landas. Kaya, ano ang hamon sa atin? Kung ganun pala kabuti ang Diyos na meron tayo, ibig sabihin, ang bawat isa sa atin, may kakayanan palang maging dakila. Bakit?
dahil hinahayaan tayo ng Diyos na makinig sa Kanyang tinig. Hinahayaan tayo ng Diyos na sumunod sa Kanya. Hinahayaan tayo ng Diyos na bumalik sa Kanya. Mga kapatid, ang kadakilaan ay kailanman hindi nasusukat sa kayamanan at kapangyarihan. Ngunit ang kadakilaan, tunay na susukat sa kahandaan nating sumunod sa tinig ng Diyos. Magkaipabuba ang kadakilaan sa langit at sa lupa? Hindi. Bagkus ang kadakilaan dito sa lupa ang magdadala sa atin sa tunay na kadakilaan sa langit. At paano natin magagawa ang bagay na ito? Maging bata. Huwag lang maging isip bata. Huwag lang magmukhang bata. Ngunit maging bata na handang sumunod. Maging bata na handang pakinggan ang tinig ng Diyos. Maging bata na handang gawin at sundin ang pinagagawa ng Diyos Ama. Mga kapatid, ang kadakilaan ay hindi pagkakaroon ng kapangyarihan. Ang kadakilaan ay ang kapakumbabaan sa harapan ng Diyos. Amen.